Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon sira insyaAllah. So ngayon, tiyatalakay na natin yung pagdating ng wahi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nangyari nga na bago pa man nagpakita sa kanya si Jibril alayhi salam, 6 months bago yun ay nananaginip si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga panaginip na malilinaw at nagkakatotoo kinabukasan. At gayon din, bago niya nakita si Jibril alayhi salam, mga 3 taon, nagsimula na siyang tumambay doon sa Gar Hira. Hanggang sa nagpakita sa kanya si Jibril alayhi salam doon, at doon nga kasama na ipinahayag yung Suratul Alaq. At ito ay nangyari sa araw ng Lunes, ika-21 ng Ramadan, sa Gregorian calendar, August 10, 610 CE. At yung edad niya ay 40 years old, 6 months at 12 days. Kung sa Gregorian, 39 years old, 3 months and 22 days. So yun ang edad ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ngayong karugtong nito, walanastami ila Aisha as-Siddiqa radhiyallahu anha tarwi lana qissatu hadhihi al-waqa allati kanat nuqtatun bidayatin nubuwah. So merong iniulat si Aisha radhiyallahu anha, at dito binanggit si Aisha bilang as-Siddiqa. Kumbaga kung ang tatay niya ay as-Siddiq, si Abu Bakar, siya madalas tinatawag din siyang as-Siddiqa o kaya Ibnatus Siddiq, anak na babae ng Siddiq radhiyallahu anha. So iniulat dito ang kwento ng pangyayari na ito ng unang pagkikita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ni Jibril alayhi salam. So nung natalakay natin yung pagpapalit ng anyo ng mga anghel, nabanggit na si Jibril alayhi salam nagpakita kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tunay niyang anyo ng 2 beses lang. 2 beses lang siya nagpakita kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na malaki, at meron siyang 300 na pares ng pakpak. So, ibig sabihin, yung nakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na anyo ni Jibril alayhi salam sa Gar Hira, ibang anyo. Ibang anyo, liban pa doon sa totoo niyang anyo. At syempre, maaring ito ay anyo ng tao. Katulad ng kung paano nagpakita si Jibril alayhi salam kay Maryam at sa iba pang mga propeta. Actually, sinasabi na yung mga anghel na nagpakita kay Lut alayhi salam, si Jibril din. At kasama niya si Mikail at si Israfil. 3 silang nagpakita kay Lut ayon sa sinabi ng ibang mga scholar. Sa tao, anyong tao nagpakita si Jibril alayhi salam. So sinabi na itong pangyari nga na ito, ang simula na talaga ng pagiging propeta. Ang simula ng pagiging propeta. Wa khaddu taftahu dayajir ad-dulumat al-kufur wad-dalal hatta gayirat majra al-hayat. So, sa pamagitan daw ng nangyari na yon ay naalis ang kadiliman ng kufur, kawalang pananampalataya at pagkaligaw, o kaya yung kumbaga pagkaligaw, kamalian. Maaring ganoon din ang kahulugan ng dalal. At nabago ang takbo ng buhay para kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syempre unang-una at para sa umma na ito. Wadalat khatat tariq, at nabago ang takbo ng kasaysayan na sa Islam actually tama yung sinabi ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tungkol sa Islam. Sinabi niya, nahnu qawmun a'azzanallahu bil Islam
Tayo ay mga tao na pinarangalan ni Allah sa pamagitan ng Islam. Na kung ang tao maghahangad ng karangalan sa pamagitan ng iba pa liban pa sa Islam, tayo ay hahamakin o ibababa ni Allah. Ayan ang nangyari ngayon sa mga Muslim. Tingnan mo yung mga Muslim. Ang hanap nila sekularisasyon, ang hanap nila magmukhang kuppar, ang hanap nila musika, ang hanap nila iba, liban pa sa Islam. Kaya hindi tayo pinagtatagumpay ni Allah. Kaya hindi tayo pinagtatagumpay ni Allah. Bagkus tayo ay hinahamak. Ang mga Arabo, nung dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang propeta, actually, ng panahon nila, organized na yung ibang mga bansa. Organized na. Meron ng mga bansa. Di ba, may Persian Empire, merong Roman Empire, yung Byzantine Empire nga. Meron ng China, meron ng India. Pero yung mga Arabo, magulo, kanya-kanya. At wala silang iisang bansa talaga. Na nga, kung hindi lamang disyerto, natalakay na natin sa simula ng sira, di ba? Kung hindi lamang disyerto yung Jaziratul Arab, baka nasakop na rin ito ng iba pang mga imperyo na nakapaligid dito. Pero dahil disyerto, at sa tingin ng Roman Empire at ng Persian Empire at ng iba pang mga imperyo, walang kwenta yung disyerto ng Arabian Peninsula, walang sumakop dito kahit kailan. Walang sumakop dito kahit kailan. At hindi nga nila kilala, hindi nila alam masyado na meron palang tao doon, liban na lang na mayroong mga Arabo na lumalabas patungong Syria para mga lakal. Pero liban pa doon, wala nang ugnayan ang mga Arabo sa ibang lugar. Pero nga, nang dumating ang Islam, ang mga Muslim, nasakop nila halos kalahati ng mundo ng panahon na yon na nakikilala ng mga tao. Nasakop nila. At meron silang impluwensya sa malaking bahagi ng mundo. Hindi man nila nasakop, pero ang mga Muslim, kung titingnan natin, meron silang impluwensya sa Europa, may impluwensya sila sa China, at sa iba't ibang mga lugar. At nasakop nga ng mga Muslim ang malaking bahagi ng mundo actually. Kabuuan ng Arabian Peninsula, North Africa, Syria, Turkey, hanggang Hungary sa Europe. Yung Spain, nasakop ng mga Muslim. Yung Southern Russia, nasakop ng mga Muslim. Yung Crimea, yung ilang bahagi ng Ukraine, yung Chechnya, Kazakhstan. Lahat ng bansa ngayon na may stan sa dulo, lahat yun Muslim. Dating sakop ng Russia. Yung Western China, yung mga Uyghur, puro Muslim yun. Siyempre, yung Southeast Asia. Malaking bahagi ng Southern Thailand, Indonesia, Malaysia, Brunei, Mindanao, lahat yun ay Muslim. So nagbago nga ang kasaysayan ng mga Arabo. Actually, sinasabi pa nga na nung panahon na ng mga digmaan sa pagitan ng mga Arabo, ng mga Muslim at ng Roman Empire at ng Persian Empire, actually minamaliit ng mga kalaban yung mga Muslim. Hindi sila makapaniwala na natatalo sila ng mga Muslim. Kasi yung mga tao na yan, yung sabi pa nga sa isang ulat, ang alam nila yung mga Arabo, walang ni damit nga, wala silang matinong damit eh. Ang meron lang talaga matinong damit sa mga Arabo, yung mayayaman. At wala silang matinong pagkain na sobrang gutom nila, kakain na lang sila ng aso. At iba pang makakain na kung ano-ano. Pero nga sa pamagitan ng Islam, alhamdulillah, yung mga Arabo, nagkaroon sila ng karangalan, alhamdulillah. At gayon din ang mga Muslim sa pangkalahatan. So sinabi nga ni Aisha radhiyallahu anha, awwal ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahi ar-ru'ya al-salihah fi an-nawm. Nagsimula pala yung ulat na ito doon sa ru'ya salihah pa rin. Na papanaginipan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang ilang mga bagay. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mitlu falakas subh. At wala siyang napapanaginipan liban na lamang na ito ay panaginip na malinaw niyang nakikita at magkakatotoo palagi.
kung ano yung nakita niya sa panaginip, yung mismo ang mangyayari sa hinaharap. At maaaring mangyari yun agad-agad kinabukasan. Tumahubbiba ilayhil khala. At naging kamahal-mahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pag-iisa. Yun nga yung pagtambay niya sa Gar Hira. Wa kana yakhlu bi Gar Hira. Fayatahannath fihi. At siya ay gumagawa ng tahannuth, yung parang retreat. Yung tumatambay siya doon na wala siyang kasama, wala siyang kausap. Nagbabaon lang siya ng pagkain o minsan hinahatiran siya doon ng pagkain. Wahuwa at ta'abud. At itong tahannuth na ito na ginagawa niya, ito ay isang pagsamba para sa kanya. At ta'abudul layali, dawatil adad, qabla an yunza'u ila ahlihi. Qabla an yanzi'a ila ahlihi. So nananatili siya doon ng ilang mga gabi bago pa siya bumalik sa kanyang pamilya. Wa yatazawwadu lidalik. Pero nga uuwi siya sa kanyang pamilya para lang kumuha muli ng baon. Thumma yarji ila Khadijati fayatazawwad limitliha. Kumukuha siya doon sa kanyang asawa na si Khadija ng baon hatta ja'ahul haqqu wa huwa fi Gar Hira, hanggang sa dumating sa kanyang katotohanan sa Gar Hira. Faja'ahul malak, dumating sa kanyang anghel at sabi, faqala ikra. Sabi ng anghel, ikra, magbasa ka. So dito yung ikra, ilagay natin uli ito sa konteksto. Okay? Sa Arabic kasi di ba pag magbasa, actually yung ikra dito, ang mas tamang translation niya kung sa konteksto ng pagkikita nila rito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ni Jibril alaihi salam, hindi pagbabasa na reading, recitation. Okay, recitation. Pero, merong mga ulat na yun nga, sumagot si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ma'ana bikari. Ma'ana bikari, ibig sabihin, sabi niya, hindi raw siya marunong magbasa, hindi siya tagapagbasa, o hindi siya, yung kare, di ba, fa'il, hindi raw siya marunong magbasa. So, naunawaan din yun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang sinabing ikra, hindi lang recitation, kundi kasama yung pagbasa na rin. Kasama yung pagbasa. Ibig sabihin, so parehong sa konteksto ng hadith na ito, ikra na mag-recite, ibig sabihin magre-recite ka kahit wala kang binabasa, o ikra na bumasa ka mula sa isang bagay na nakasulat. Mag-recite ka o magbasa ka ng isang nakasulat. So nga sabi ng anghel, ikra, kala, ma'ana bikare, hindi ako nagbabasa, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala fa'akadani fagattani hatta balaga minni al-juhud. So, nung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi raw siya nagbabasa, hinawakan daw siya ng anghel at niyakap siya ng mahigpit. Niyakap siya ng mahigpit. Tumma arsalani, at binitawan siya ng anghel. Faqala ikra, nung binitawan siya, sinabi uli sa kanya, magbasa ka o mag-recite ka. Okay, so ganun natin siya inuunawa. Kultu, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inulit niya, ma'ana bikare, hindi ako nagbabasa. Kasi nga siya nga ay hindi marunong bumasa at sumulat. No read, no write siya. At actually, ilagay natin ulit ito sa konteksto. Yung pagbabasa at pagsulat, actually, ngayon lang talaga dumami yung mga tao na marunong bumasa at sumulat. Nung unang panahon, bihira naman yung mga tao na marunong bumasa at sumulat. Kasi hindi naman nila masyadong kailangan yun. Hindi nila masyadong kailangan. Mas mahalaga yung marunong kang magbilang. Kasi kung magtatrabaho ka, magdinegosyo ka, at least marunong kang magbilang. Pero yung marunong kang magsulat, gagawa ka ng resibo, hindi kailangan ng resibo nun o kung ano pa man. Okay, so itong yung pagiging hindi marunong ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magbasa, hindi ito kapintasan sa kanya, okay? Kasi baka isipin ng tao na bakit hindi siya marunong bumasa o sumulat. Hindi ito kapintasan. Ito yung normal nung panahon niya. Hindi marunong bumasa o sumulat yung mga tao. Pero syempre, hindi ibig sabihin nito na bobo siya o ano pa man. Okay?
Kasi ito talaga yung, kumbaga, yung reflection lang ng kanilang society. So hindi nga sila nagbabasa at hindi sila sumusulat, pero matalas naman yung kanilang pangmemorya. Matalas yung kanilang pagkakabisado. Kaya nga, itong pagpili ni Allah sa mga Arabo bilang, kumbaga, pangunahing henerasyon ng umma na ito, meron talagang hikmah eh. Kasi si Allah, pinili niya yung mga tao na mahuhusay magkabisado nang sa gayon mapapanatili yung revelasyon. Mapapanatili ang revelasyon sa pamagitan ng pagkakabisado. Oo, maaaring mapanatili yung revelasyon sa pamagitan ng pagsusulat. Pero totoo niyan, ang Biblia sinulat din pero hindi naman nila na-preserve. Nabago pa nga ng nabago kakasulat, kakakopya, nabago ng nabago. Merong mga teksto, actually nangyari din yan sa Quran, sa Mushaf, ibig sabihin sa Mushaf, yung mga may mali sa pagkakakopya, talagang ipinapasunog ng mga kalifat. Maraming naipasunog talaga nung panahon ni Uthman bin Affan radiyallahu anhu, pinasunog yung mga hindi official na Mushaf para mapangalagaan na walang Mushaf na lalaganap sa mga tao na mayroong pagkakamali sa pagkakakopya dito ng Quran. So yung pagiging hindi marunong bumasa o sumulat ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi yung kapintasan, yun ay itinakda ni Allah, liyaqdi Allahu amran kana maf'ula, upang ipatupad ni Allah ang isang bagay na naitakda na. Okay, itinakda niya na ang relihiyon na ito ay mapapanatili, itinakda niya na ang Quran ay mapapanatili sa pamagitan ng mga tao na hindi marunong bumasa at sumulat. Pero nga, later on, natuto naman magbasa at magsulat ng mga Arabo, pero nanatili yung tradisyon ng mga Muslim na magkabisado. Alhamdulillah. Kaya nga ngayon, libo-libo o milyon-milyon pa ring mga Muslim ang nakakabisado ng buong Quran. At kung ang Muslim marunong bumasa at sumulat, dapat nga siyang magbasa pa rin at sumulat at magkabisado, inshallah. So, sa pangalawang pagkakataon, sinabi nga niya, ma'ana bikar, hindi ako marunong magbasa. At inaulit, faqadani fagattani thaniyata hatta balaga minni al-juhdi. Niyakap daw siya uli nung anghel ng mahigpit at binitawan siya. Thumma arsalani faqala ikra. Sinabi muli niya, ma'ana bikar, hindi ako nagbabasa. Faqadani fagattani thalitha, sa pangatlong pagkakataon, sabi ng anghel, ikra. Hindi binabanggit dito Jibril, okay? Kasi itong sa panahon na ito, hindi nga niya kilala kung sino yun. O ano yun, yung tao na yun na nakaharap niya sa kuweba. Basta bigla lang yung lumitaw doon. At nalaman na lang niya na anghel pala yun nang nakausap niya na sino? Si Waraka bin Naufal, yung pinsan ni Khadija. So sa panahon na ito, so dito sa konteksto din ng hadith na ito, walang binabanggit na Jibril, basta anghel. Kasi hindi naman niya alam nga kung ano yung nangyayari doon. Hindi nga niya alam na anghel pala yun eh. Baka si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam panahon niya, iniisip niya baka ano yun. Kasi kung lumitaw si Jibril alayhi salam sa anyo ng tao, pakinisip niya ano lang yun, tulisan o kriminal o ano paman. Pero sa pangatlong tanong, hindi na nakasagot si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil ni-recite na ni Jibril alayhi salam yung gusto niyang ipa-recite kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito na yung sinasabi kong konteksto ng ikra dito. Si Jibril alayhi salam, yung sinasabi niya, ikra, mag-recite ka. Pero yung response ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'ana bikar, hindi ako nagbabasa. So pareho yung tinutukoy dito. Pero dito na, sinabi ni Jibril alayhi salam, i-recite mo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, ikra wa rabbukal akram. Alladhi allama bil qalam, allama al insana ma lam ya'lam. So limang unang ayah ng Suratul Alaq. Nabanggit ko ito sa khutbah nung nakaraan. Ito 'yon. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjifu fuadu. At binanggit na 'yon o sinambit na 'yon ni Jibril alaihi salam. Hindi nga niya alam kung si Jibril ba 'yon, hindi pa niya kilala si Jibril. At wala nang nabanggit kung paano tumigil si Jibril alayhi salam.
Basta nangyari, binitawan na lang siya at nag-recite si Jibril alayhi salam ng 5 talata ng Quran, ng Suratul Alaq, at wala nang nabanggit kung paanong umalis si Jibril alayhi salam. Naglaho ba siya o naglakad na lang siya palabas ng kuweba? So nga, umalis na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bumalik siya kay Khadija. At sinabi kay Khadija, Zammiluni, Zammiluni, balutan mo ako. Kaya yung mga sura, yung Suratul Muzammil at Suratul Muddathir, ano talaga yun? Mga naunang sura na naipahayag din. At sinasabi pa nga na ang kauna-unahang sura na naipahayag ng buo, either yung Suratul Fatiha or yung Suratul Muddathir na dalawa. Either way, wala namang walang problema kung ano yung mas pinaniniwalaan ng mga scholar na mas nauna na naipahayag na buong sura o kabanata. So yun nga, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya kay Khadija, Zammiluni, Zammiluni, dahil sa kanyang takot. Ngayon, bakit ganito yung kanyang sinabi kay Khadija? So maaring hindi niya nga rin talaga maintindihan kung ano yung nangyayari. At maaring nababatid ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yung pumunta sa kanya dun sa kuweba, hindi tao. Okay? Kasi kung tao yun, pupunta siya doon sa mga kamag-anak niya, pupunta siya doon sa mga lalaki, sa mga barako, susumbong niya kung ano yung nangyari. Tapos babalikan nila yung kuweba, re-rest back sila doon. Pero dito, iba yung hiniling niya kay Khadija na balutin siya sa kanyang, dahil sa kanyang takot. So doon pa lang sa kuweba, maaring nabatid na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi natural o supernatural talaga. Supernatural yung na-experience niya doon o yung nakaharap niya na nilalang doon sa kuweba. Alhamdulillah. So ito yung unang pagkikita nila ni Jibril alayhis salam. So next week, tatalakay naman natin, yun na yung pag-uusap nila ni Waraka bin Nawfal, insha'Allah. At isisingit na rin natin dito siguro yung pag-iral ng ilang mga tao na Hanif doon sa Quraysh. Diba? Bukod kay Waraka, meron pang ibang Hanif doon, kasama nga doon si Zaid bin Amr bin Nufail. At pareho sila na kumbaga sumusunod sa bakas ni Ibrahim alayhis salam. Bagaman si Waraka, siya ay sumunod sa relihiyon ng Kristyanismo, pero si Zaid bin Amr bin Nufail, wala siyang sinusunod na relihiyon. So tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.